Isang magandang umaga sa inyong lahat, mga kaibigan sa Dubai, UAE Peeps. Pinauwi kami dahil sa lakas ng ulan dito sa Dubai at sa UAE. Alam nyo, dito sa UAE, minsan lang umuulan sa isang taon at kalimitan yung sa mga ganitong season, no? At yung mga isang oras lang o 2 oras na ulan, baha na sa maraming lugar. Dahil wala naman ditong comprehensive drainage system. At kapag mga ganitong panahon, asarap lang alalahanin yung buhay sa Pilipinas na kapag yung mga estudyante, kapag may bagyo, at pag sinabi na, nag-announce na yung pag-asa ng signal number 3, walang pasok sa eskwela. Tuwan-tuwa tayo madalas at naliligo pa nga tayo sa ulan at magtatampisaw pa. So, ang sarap alalahanin doon. Pero alam na din natin na ang ulan o masamang panahon nagdudulot din ng lungkot, o yung malakas na ulan o bagyo nagdudulot din ng mga mataas na baha. Nakakaabala to sa atin at nagdudulot din ng sakuna at pinsala at maraming beses ay kumikitil din ng buhay sa mga malalakas na bagyo tulad ni sa Pilipinas. Alam niyo ang sabi sa Biblia sa Job 5:10, ang sabi doon sa pamamagitan ni Eliphaz, sabi ng salita ng Diyos, He gives rain on the earth and sends waters on the fields. So ito sinasabi ng Diyos sa pamamagitan ng kaibigan ni Job na si Eliphaz na bumisita sa kanya sa kanyang pagkakasakit na parang ketong. Na sabi ni Eliphaz na yung mga elemento tulad ng ulan ay galing sa Diyos. At sa kanyang soberanong kapangyarihan, ang lahat ng nangyayari sa langit at sa lupa man ay dahil sa kanyang makapangyarihan, soberanong kagustuhan. Ginagamit ng Diyos ang mga elemento tulad ng ulan sa kanyang soberanong layunin. Maaring sa atin ay naabala tayo sa ulan, pero sa mga ibang mga tao, sa ibang mga lugar, kailangan nilang ulan para diligan ang kanilang mga tigang na lupa. Yung mga magsasaka, kailangan ang ulan para sa kanilang lupang sasakain. At kung maalala din natin yung istorya ng paghukom ng Diyos sa lubos na kasalanan ng tao sa pamamagitan ng dilubyo dun sa panahon ni Noah sa Genesis 6, ay makikita natin na si Noah lang at ang kanyang pamilya ang naligtas sa malakas na ulan at nalipo lang lahat ng lugar ang mga tao. Sa Old Testament, yung ulan ay sumusimbolo din ng pagpapala ng Diyos sa Israel sa lupang kanyang pinangako sa bayang Israel na kanyang pinili. At kapag sila ay susunod sa kanyang mga utos, pagpapalain ng Diyos sa ulan ang lupang pangako. Sa Leviticus 26:3-4, sabi ng Panginoon, If you walk in my statutes and observe my commandments and do them, then I will give you your rains in their season, and the land shall yield its increase, and the trees of the field shall yield their fruit. Sa Deuteronomy 11:14 din, ang sabi ng Diyos sa pamamagitan ni Moses, He will give the rain for your land in its season, the early rain and the later rain, that you may gather in your grain and your wine and your oil. So, kung ano pa man ang tingin natin o nadarama natin kapag umuulan o kapag malakas ang ulan o may bagyo, dapat nating tandaan at pagmuniin na ang Diyos ang soberano at may control ng lahat ng mga bagay sa langit at sa lupa, maliit man o malaki, kahit ito'y nagdudulot man ng pinsala o sakuna o buhay,
ito ay pinahihintulutan niya ng Diyos ayon sa kanyang layunin. At ito ang sabi ni Apostol Pablo na maliwanag sa Roma, Epistle of Romans 11:36, Romans 11:36. Ito ang sabi ni Apostol Pablo, "For from Him, and through Him, and to Him are all things. To Him be glory forever. Amen." Ingat mga UAE Pips!